Hiniling po ng Ombudsman sa Sandigan Bayan na isyuhan ng precautionary hold departure order sina Senator Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at 2 iba pa para hindi makaalis ng bansa. Kaugnay po ito ng nakabinbing reklamo na plunder at indirect bribery laban po sa APAT. Kasunod ang pagtanggap ni Marcoleta ng 75 million pesos na campaign donation noong nakaraang eleksyon. Pero hindi niya ito inilagay sa kanyang sal-in at settlement of contributions and expenditures o SOSE na ni-require ng COMELEC. Para kay Marcoleta, pamumulitika lamang ang motibo ng mga reklamo pero hindi daw siya natatakot dito. Sa iba pang balita, bumuo na po ng tracker teams ang National Bureau of Investigation para tugisin ang puganting si Senador Bato de la Rosa na nagtatago ngayon dahil sa nakabinbing arrest warrant ng ICC. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, itinuturing nilang armed and dangerous si Bato dahil po sa hawak nitong mga armas na hindi bababa sa mahigit 100 lisensyadong mga baril. Posible raw na nagtatago lamang sa Davao si De La Rosa. Kung mahuli, to turn over daw ng NBI ang senador sa Department of Justice. Wala po sa aming ngayon yan, restriction or instruction. Ang instruction po is to arrest him and he will be processed by the Department of Justice po. So yung susunod po na hakbangin after niyang mahuli ay sa Department of Justice po. At saka dapat po, siyempre, we understand may court proceedings po yan na ibig sabihin may pending pa po sa court. So kaya DOJ po ang primary na sasagot po dyan. Yan nga po ang tinig ni NBI Director Melvin Matibag. Sa iba pang balita, humingi ng tulong ang National Grid Corporation of the Philippines sa PNP para imbestigahan ang posibleng pananabotahe sa kanilang transmission lines. Nagugat po ito sa nangyaring aberya sa Ilihan-Tayabas Transmission Line noong Mayo 13 kung saan may naputol na kable na nagresulta sa manipis na supply ng kuryente sa Luzon at Visayas grid. Ayon po sa NGCP, lumabas sa kanilang paunang inspeksyon na tila sinadyang putulin ang linya. Hindi raw kasi tipikal na aberyang nangyari sa linya at wala rin silang nakitang ibang rason para pumalya ito. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.